Welcome to Donmar TV News Channel. Dapat na nga bang mag-resign si Duque, umalis ng tahimik at mapayapa o tingnan natin ha? Pasok. Nabuhay ang panawagang Duque resign matapos punahin ng Commission on Audit ang naging paggamit ng Department of Health sa pondo para sa pandemic. Pero ang sabi ni Health Secretary Francisco Duque, bababa lang siya sa pwesto kung iuutos ng Pangulo. Handa rin daw niyang Nako, alam mo, nakakatakot siya mga ganyan, ha? Yung bababa lang ako kung iuutos ni Pangulo. So wala ka ng lusot ngayon. Pag bumaba ka, ibig sabihin, inutusan ka. Diba? Nakakahiya yun. Dapat di mo sinabi yun. Dapat ang sinabi mo pag-iisipan ko, gano'n. Para pag nag-resign ka in the future, nag-resign ka talaga. Hindi dahil sa chinugi ka, di ba? So, mas magandang gano'n na lang. Putin, ang mga puna ng COA, nakatutok. Si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga puna ng Commission on Audit sa paggastos ng Department of Health sa pondo para sa COVID-19 response, nabuhay muli ang panawagan ng ilang... Kaya lang, panawagan ng bayan muna, Gabriela. Alam mo yan, yung mga yan, sorry ako, sa tingin ko, maybe it's time or it's time not. Hindi, pero kung nga mananawagan sa akin, ito sila Gabriela, sila bayan muna. Lahat na lang niya, pinawanagan niya na mag-resign . Ang gusto lang niya mga yan, sinala lang maiwan . Para kanina lahat ng budget. Diba? Sa totoo lang. Kung gusto niyo pag-resignin si Duque, huwag yan ang interviewin niyo. Wala nang credibility itong mga to . Ang bihira naman kayo. Interviewin niyo yung medyo pagka sinabing, I think it's time for Duque to resign. Ayan, pwede. Pero kung itong mga to, lahat yan pinag-resign . Sino bang hindi pinag-resign ito? Lahat ata ng Pangulo, lahat ng pinagre-resign yan . Parang gusto nila sila na mag-occupy ng Malacanang . Di ba? Tsaka yung mga bata nila, kung sino man yung mga bata nila. Mabatas na magbitiw na sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque. Ang Kamara at Senado parehong nagkakasana ng investigasyon tungkol dito. This is not only gold medal in efficiency. This borders on criminal negligence. At the very least ay dapat mag-resign na itong si Secretary Duque, no? Kung hindi man mag-resign ng kanyang amo. Kung hindi man siya sipain ng kanyang amo. No? Para may tayo lumalabas. Sorry. Hindi ko matiis . Hindi kasi. Ang pangit kasi, huwag niyang bagi. Si Sarate naman pampagulo lang . Alam mo, Sarate, parang awa mo na. Kung gusto niyo talagang ito na lang, payo ko sa inyo makabayang black. Kung gusto niyo magpa-resign si Duque, huwag na kayong magsalita. Kasi kahit kaming gusto namin pag-resignin si Duque, pag nagsalita kayo parang, hindi. Ayaw na namin mag-resign kasi kung kayo yung mananawagan, ayaw namin makisama sa inyo. Di ba? Parang ganun ang dating . Alam mo yung pinanunod ko to, sabi ko, gusto ko mag-resign si Duque, pero nung napanood ko yung Makabayan Black, ay wag na nga lang. Bakit? Kung makikisama lang ako sa inyo, hindi na. Diba? Ewan ko ba? Walang kwenta ito mga ito. Ibigay sa nararapat, na tamang magpatakbo sa DOH ang kagawaran na yan. Sina Senador Franklin Drilon, Bongo, Risa Ontiveros. Naku po Naku, kasama si Senator Bongo doon. Naku, delicates yan. Delicates yan, Duque. Umayos ka na. Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva, pare-parehong naniniwalang kailangang imbestigahan at dapat sumagot ang... Nadula ang tinawag sabi niya Duque. DOH. Si Vice President Leni Robredo, pag-aaralan pa raw ang ulat ng COA, pero nanghihinayang daw siya sa pondong nagamit daw. Hindi, mas gusto ko naman yung sinabi ng Senado na parang iimbestigahan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa ating
sa ating pamahalaan, okay, sa ating political scene sa ating bansa. Ang dali ho kasing ang dali hong mag-create ng chismis o manira. Yung, di ba, alam mo yung, ang dami na ho, ilang beses na ho tayo nagkaroon sa bayan natin na kung sino yung ipare-resign, pagbibintangan ng kung ano-ano. Pero ang hirap patunayan sa akin, okay? Even if I don't like Duque, I think mabagal si Duque, I think ganito si Duque. Even if ako, okay ako mag-resign siya out of delikadesa. Pero ang akin, para sabihin ko kagad na ganito si Duque, magnanakaw siya, ganito siya. Ako, mas gusto ko merong investigasyong matindi para mapatunayan doon, di ba? Kaya nga ako, gusto ko yung nangyari doon sa ABS-CBN, di ba? Kasi doon, hinimay-himay. Ito pagkakamali nila, ito, inisa-isa talagang divided. So doon, kita nyo even yung mga kaalyado nilang congressman dati ng ABS-CBN, nung hinimay at inimbestigahan yung lahat ng usapin, sa dulo nangyari. Na-prove nila na talagang oo, tama nga, hindi dapat sila bigyan. Dapat ganon sa atin. Kasi alam mo, magiging ang labanan nito, alam nyo kung ano? Ang magiging labanan nito, it's going to be propaganda war. PR to PR. Palakasan, pagalingan ng PR. Gusto nyo ba ng ganun bayan natin? Palakasan, kung sino madaming pera at malakas magbigay sa PR, yun ang mananalo. Di ba? Yun ang sa akin, sana ganun tayo. Yung tipong kailangan evidence-based tayo. Hindi lang basta sa akin, I'm not saying na absuelto si Duque. Wala ko sinasabi, galit ka ako dyan eh. Ang akin lang, dapat meron ebidensya ilabas unti-unti. Ito, delikadesa lang. Ako talaga, sa tingin ko, it's time for Duque to resign. Sana sa maraming pangangailangan. Hindi natin mabibigyan ng ayuda yung lahat dahil kulang yung pera. Hindi natin nabibigay agad yung hazard. Ito ang talagang walang kwentang magsalita, ano? Diba parang sabi ko, ano ba? Ewan ko, ako lang ba naiinis pag nagsasalita to? Parang masyadong mababaw, sorry Para sa mga health workers, dahil kulang yung budget, kulang pa. Parang inuulit-ulit lang niya yung tanong di ba? Paano ba kailangan ito? Kasi kailangan ng budget, kailangan. Yung PhilHealth, hindi pa nababayaran yung ibang mga ospital dahil kulang budget. Kung totoo nga na maraming hindi nagastos, malungkot ito. Malungkot kasi gusto sabihin may pera, pero hindi siya nagamit, hindi siya nagastos, or hindi siya nagastos ng tama. Sabi ni Duque, inihahanda na nila ang tugon sa mga puna ng COA. Partikular yung tungkol sa pag-fund transfer ng 42.4 billion pesos sa mga partner agencies nang walang memorandum of agreement at iba pang kaakibat na dokumento. Sir, yung 42.41 COVID response, lahat po yun may MOA and supporting documents? Oh yes, lahat siya. Hindi ka naman pwedeng magbayad ng wala kang basis. That is a criminal culpability. So lahat siya meron. So pinahanda natin ang lahat ng mga papeles, dokumento, and to answer each one of these findings as reported by COA. Sa ulat din ng COA, may mahigit 11 billion pesos din daw na pondo noong 2020 na hindi ginastos ng DOH. Pero sabi ni Duque, napunta raw ang malaking bahagi nito sa special risk allowance ng mga healthcare worker. Doon sa 11 billion, 9 billion of that ay na-extend yung Bayanihan 2, yung batas, from December 20, 2020 to June 30, 2021. So sir, nakuha na po yun ng healthcare workers? Yes, binaba na yan ng Department of Health sa mga regions, at ang mga regions naman ay ibinaba sa mga ospital, both public and private. Natanggap ng DOH ang COA report noong July 30. May 6 na pong araw ang DOH para sumagot. At sa mga panawagang magbitiw siya sa pwesto, sabi ni Duque,
It's really up to the President. If I no longer enjoy his trust and confidence, no, I will step down. Wala naman problema sa akin yun. Wala naman silang maipakitang dokumento that will link me to any corrupt activity. Dahil lahat naman tayo sumusunod tayo sa mga panuntunan, sa batas. Zero. Wala akong alam na kinurakot dun sa pera. Lahat ng perang ito ay maipapaliwanag. Ang Pangulo na ilang beses na nagtanggol kay Duque, pinasasagot muna ang DOH sa COA. At ang Presidente naman is withholding judgment until after makasumite ng komento ang DOH doon sa kanilang tinatawag na exit conference, no, at magkaroon ng final report ang COA. Hindi po namin minamaliit ang obserbasyon. Napakabigat na mga obserbasyon po ito at inaasahan namin ang komprehensibo at malinaw na kasagutan galing kay Secretary Duque. Nako, medyo malalim yun ha. Sabi rin ni Ombudsman Samuel. Sabihin talagang dapat malinaw at konkreto. Ha? Yung sagot, dapat medyo malupit ito. Martires, hihintayin muna nilang matapos ang proseso ng pag-audit ng COA sa DOH bago nila ito aksyonan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ito lang ang akin. Okay? Tingnan natin ang buo Okay, tingnan natin yung buong picture. Kasi remember, we are in the season of politics. Ay, mali. English ka kasi kay English. Anak ka ng animal Season na na we are about to end. Okay? Nandito na tayo sa ending. Ibig sabihin, ito na yung simula ng pangangampanya. Okay? Remember, yung mga kalaban, talagang gagawin nila na makahanap ng butas kay Pangulong Duterte. Ito ulitin ko, kung ako tatanungin nyo, I would say dapat mag-resign out of delikadesa, not out of because guilty siya. Okay? Yung sa guilty part, sa tingin ko, mas magandang, kasi ganito lang naman yan May secretary, inaproba niya yung mga kailangan dito. Yung mga korupsyon within sa baba, hindi mo naman mamonitor yan. Yung mga maliliit na korupsyon, dagdag na 5,000, dagdag na 1,000, dagdag. Napakahirap na ho. Be realistic. Kasi sasabihin mo, may resibo naman. Kahit nga ultimo sa resibo, kahit kaya mandaya ng iba Diba? Hindi natin masasabi yan na totally honest yung mga nasa baba. Pero hindi rin naman natin kagad pwedeng sabihin na binulsa ni Duque yan, binulsa na ganito yan. Diba? We need proof. Ang sabi nga, until proven guilty, siya ay inosente. Yun ang akin. Dapat ganun tayo magbasa. Hindi yung, kasi na tandaan ninyo pagdating sa propaganda perception, andali kagad Andali. Kunwari, isipin nyo pakinggan nyo ako na maigi, makinig kayo mabuti. If I want to hit the president sa usapang korupsyon, sino una kong titirahin? Ian Cabaniza, salamat po. Diba? Kunwari ako, propagandista ako, PR ako. Gusto kong banatan si Duterte pagdating sa korupsyon. Yan ang aking plano para sa 2022. Hanap ngayon ako. Sino kaya ang medyo malapit doon? Diba? Sino kaya yung medyo... Posible naman si Tagadeg, ganda ng performance. Posible naman si Mark Villar. Diba? Yung medyo malapit. Diba? Sabi ko nga, wala na ibang panglalapit kung hindi ito. Bakit? Asar lahat ng tao dito diba? Mapadidiis. Mapaano, asar dyan So pag ito binanatan natin, it will look posible nga, posible. Diba? Posible. Kasi nga, nayurakan na nila yung perception nila So, alam nyo na yun. Diba? Halimbawa, may pagdating sa criminality o sa drug, sino ngayon ang iisip ako? Imposibleng si Elezar kasi si Elezar iba dating yan. Hahanap ako ngayon ng isang mukhang general na mukhang mandarambong. Diba? Na mukhang So, yun ang kukunin ko para... Alam nyo, eto makinig kayo na maigi.
ginagawa ho yan. Remember, they mastered it since panahon ni Marcos. They mastered that kind of propaganda. Oh. Lagi niyong tatandaan yan. Noong pa lang, binaster na nila yan. At magaling talaga sila dyan. I'm telling you, they're really good. Imagine ninyo, muntik ka na maging... Patay na yung tao, pero... Muntik ka na maging santo yon at lahat tayo, oo nga, santo yan. Kataas-taas ang santo. Di ba? Napaniwala tayo. Oh, ang daming naniwala dyan. Oh, di ba? Yun na nga ang point ko eh. Baka ngayon, baka lang naman, baka ginagamit itong pagkakataon na ito. Tanong, perpekto ba si Duque? Hindi. Marami rin siyang sablay. Oh. But it's not necessary magnanakaw kagad. Maaaring yung mga nasa ilalim, oo. Pero yung nasa ibabaw, medyo baka hindi. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, akin, maganda yung sinabi ni Spokes. Matinding paratang ito, hindi namin minamaliit ito. You have to prove it. Saan? Sa tamang korte, sa ombudsman. Yan, harapin mo. Kasi ito mga ombudsman, hindi ito yung mga simpleng mga tao, ha? Remember, mga mga judge talaga ito na talagang tinitingnan yung ebidensya. Hindi ito bobo na. At remember, hindi yan naniniwala basta-basta sa kwento lang.